bago po ako nahirang bilang obispo, ako ay na-assign sa Roma. Doon ako nakatira sa isang lugar malapit sa Janicolo Hill. Janicolo ang tawag ng burol na iyon dahil sa paanan ng burol ay merong malaking ribolto si Janus. Si Janus po ay isang Diyos ng mga Romano na may dalawang mukha. Ang isa ay nakatingin sa hinaharap, ang isa naman ay nakatingin sa likod, sa nakaraan. At mula sa pangalan ni Janus, nabuo ang unang buwan ng taon, ang pangalang January. Ito ay hango sa Roman god named Janus. January dahil ito yung buwan na kung saan tayo'y tumatanaw sa nagdaan at naghahanda sa darating. Habang papalapit na ang hating gabi at magtatapos na ang isang taon, natural lamang na ating balikan ang mga nagdaan, ang ating mga tagumpay sa buhay, ang ating mga pagkabigo, ang mga biyayang ipinagpapasalamat natin, at mga panalangin patuloy pa nating hiningian ng katuparan sa Diyos. Ngunit gayong gabi mga kapatid, hindi lamang tayo tumitingin sa nakaraan, higit sa lahat, tumitingin tayo sa pagpapala na inilalaan ng Diyos para sa ating lahat. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, the Book of Numbers, narinig natin ang pinakaunang panalangin ng Israel na madalas nating ginagamit at inaawit ni Jose Marie Chart. May the Lord bless you and keep you. May the Lord let His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look upon you kindly and give you peace. Napakaganda dahil sa simula ng taon, ito ang unang salita ng Diyos sa atin. Hindi babala, hindi pananakot, hindi kondisyon, hindi reklamo, kundi basbas. Bago pa tayo gumawa ng mga plano, bago pa tayo mangako ng resolusyon, sinasabi na ng Diyos, nasa iyo ang aking pagpapala. Ang pagpapalang ito, mga kapatid, ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, dahil dinadagdag ng Diyos sa ganitong paraan, ilalagay nila ang aking pangalan sa mga anak ni Israel. Ang bagong taon na hindi lamang bagong pahina ng kalendaryo, ito ay taong may pangalan ng Diyos na nakatatak sa atin. Ibig sabihin, saan man tayo mapunta sa taong ito, maging matagumpay man tayo o tayo haharap ng pagsubok, kasama natin ang Panginoon. Because who can separate us from the love of God? Not even our suffering, not even our pain, not even our death. Sa ikalawang pagbasa, ipaniliwanag ni San Pablo kung paano nagkatotoo ang pagpapalang ito. When the fullness of time had come, God sent His Son, born of a woman. Dito pumapasok ang papel ng ating mahal na ina. Dito natin nakikilala at nakikita si Maria, ang ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, ang Diyos ay hindi nananatiling malayo. Siya ay pumasok sa ating kasaysayan, sa ating pamilya, pati na sa ating mga kahinaan. Hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. Maaari nating tawagin ng Diyos, Abba, Father, Ama, Tatay. Sa pagsisimula ng taon, napakahalaga nito, hindi tayo naglalakad na mag-isa,
at hindi tayo naglalakbay bilang mga alipin ng takot, kundi bilang mga anak na minamahal ng Ama. Sa ating ebanghelyo, nakita natin ang mga pastol na nagmamadaling pumunta kay Maria, Jose at sa sanggol na si Jesus. Pagkatapos, bumalik sila at nagpuri at nagparangal sa Diyos. Sa gitna nito, ating narinig, and Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Habang ang mundo ay abala sa ingay, si Maria ay nanahimik at nagmumuni. Sa simula ng taon, tinuturuan tayo ni Maria ng isang napakahalagang aral bago natin buksan ang ating bibig para magsalita. Bago tayo magplano, makinig muna tayo sa Diyos. Hindi tayo makasunod pag hindi tayo nakikinig. Ang taong nagsisimula sa pakikinig ay taong nagsisimula ng tama. Hindi lamang tayo makinig sa pamamagitan ng ating mga tainga, makinig tayo sa pamamagitan ng ating puso. At sa wakas, narinig natin na pinangalanan ang bata, Jesus, Jesus, na ang ibig sabihin, ang Diyos na nagliligtas. The word Jesus precisely means the Lord saves. Ang unang pangalan na binibigkas ng simbahan sa bagong taon ay pangalan ng kaligtasan. Ibig sabihin, anuman ang dala ng taong ito, mga kagalakan man o pighati, ang Diyos ay patuloy na nagliligtas. It's in the present form. God saves. Mga kapatid, sa bagong taon, dalhin natin ang tatlong regalong ito: ang basbas ng Ama sa unang pagbasa, ang pagiging anak sa pangalawang pagbasa, at ang pagninilay at pagtitiwala ni Maria sa ating ebanghelyo. We are so blessed to begin this new year by placing our lives in the hands of Mary, the Mother of God. The Church starts the year not with fireworks or resolutions, but with a mother, because every beginning needs a mother. Hindi natin matatagumpayan ang ating mga laban sa buhay pag wala tayong ina. Ipinaalaala ni Paulo Pio 12 na ang kanyang pagiging ina ay nagpapatuloy hanggang ngayon habang siya'y namamagitan para sa ating lahat kahit nasa langit na ang ating mahal na ina. Hindi siya nagre-retiro pagkatapos ng Pasko. Ang isang ina ay hindi kailanman nagre-retiro. Kaya mauunawaan natin bakit ang ating mahal na ina ay patuloy na nagpapakita sa kanyang mga apparitions. Dahil patuloy tayong sinubaybayan ng ating mahal na ina patungo sa kanyang anak na si Jesus. Our mother never leaves us orphans because a mother never renounces her duty. Kaya habang hinahanap natin o hinaharap natin ang bagong taon na may kagalakan at minsan may di katiyakan at mga hamon, marahang sinasabi sa atin ni Maria, magsimula kayo sa aking anak. Kaya ipagkatiwala natin sa Kanya, sa aming mga pari, ang aming pagkapari, sa inyo, ang inyong mga pamilya, sa mga naglilingkod sa simbahan, ang inyong mga ministeryo, ang ating mga pakikibaka, at maging ang ating mga pangarap, sapagkat kung kaya niyang alagaan ang Diyos, tiyak na kaya rin niya tayong alagaan bilang kanyang mga anak. Naway samahan tayo ni Maria, ina ng Diyos at ating ina, sa buong taong ito na darating, at lagi tayong ihatid kay Jesus
ang Panginoon ng panahon at kasaysayan. Viva Maria! Parang kulang ng sigla at pag-asa. Viva Maria! Viva Maria! Mahal nating ina.